Mamaya naman, pupuntahan ko naman sa school si Kuya EG. So yun, pupuntahan natin yung school ni Kuya EG. Kasi merong tinatawag na bakit daw ba ang payat ni Mama Aya? Meron daw po bang tinitake si Mama Aya ng mga supplement or mga gamot para pumayat siya? May gusto lang pala akong i-share sa inyo. Ayan, dito muna tayo. Ayan. So, simula po kasi ngayon, magsisimula na uli akong ingat kuya. Ayan, di bali papasok na po si EG sa school. Ang ating high school student. Bis ng panahon. Hi. Di bali magkikita rin kami mamaya ni Kuya EG sa school. Ayan, magandang araw po. So di bali nandito ako ngayon malapit sa school nila Yuna Chang sa elementary school. Ngayong araw kasi naka-schedule tayo for Hatotoban. Mag-guide tayo sa mga batang tatawid papunta sa school. Si Yuna Chang dahil grade 2 student pa lang po siya, hindi po muna namin hinahayaang maglakad at sobrang layo din ang bahay namin sa school. So hanggang ngayon hinahatid pa rin siya ni Mama Aya papunta sa school. Siguro mga grade 3, grade 4, grade 5, i-rerensyo na namin siya o ipapractice na namin siyang maglakad mula bahay hanggang sa school. Dito ako mag-park sa pwesto na to. Tapos dito maggagaling yung mga batang maglalakad papuntang school. Doon kasi yung school nila sa likod ng bundok na to. Ayan, tapos doon naman tayo magkahatotoban. Doon sa pinakakanto sa tawiran na yun. Ayan. Kunin na natin yung plug na gagamitin natin sa hatotoban. Ayan. Pwesto na ako doon. Hala, yung bahay dito parang hindi ko alam kung i-renovate ba to or igigibain. Pero pag may mga ganyang bakal sa gilid siguro i-renovate to. Mukhang pagagandahin nila to lumang bahay. Ayan, di ba tapos na yung tuban natin, yung hatotoban natin. Tiklopin ko lang to. Tapos after nun, dadaling ko na to sa next na magtutuban para sa susunod na araw. So after ko, makikita ko naman dun sa listahan kung sino yung next na magtutuban. Na usually yun naman lagi ang next sa amin, kaya dun ko lang lagi dinadala yung bag na to. So, lagay na natin sa bag. Tapos ang mga laman po niyan, sa mga hindi pa nakakalam, meron po siyang raincoat na pwedeng magamit kapag maghahatotoban ka ng maulan. Tapos meron po siyang isang notes dito kung saan nakalagay naman po dito ay ayan. Ilalagay mo lang yung date kung kailan ka naghatotoban, tapos yung pangalan mo, tapos kung ano yung nangyari sa buong hatotoban mo. Tapos ito naman, listahan kung sino yung mga maghahatotoban. Ayan, nakalagay naman dyan. Nahatid ko na dun sa susunod na magtotoban yung bag saka yung plug. Mamaya naman, pupuntahan ko naman sa school si Kuya EG. So yun, pupuntahan natin yung school ni Kuya EG. Kasi merong tinatawag na kung saan lahat ng magulang pupunta para tignan yung mga anak nila kung ano yung nangyayari sa school. Sa konting oras lang naman. Isang oras kaming titingin dun sa loob ng school, sa loob ng classroom nila, kung ano yung mga ginagawa nila. Ayan, makikita natin. Ayan, dito na ako sa bahay. Kakain muna ako ng almusal bago tayo kumilos ngayong araw. Nato yung ulam ko, tapos meron ako ditong broccoli. Nagluluto pala tayo ng ngayon, beef steak para sa ulamin namin tanghali hanggang gabi na rin. Tapos dahil medyo kulang yan, dagdag na rin tayo ng pritong isda na saba. Ito binabad ko na ito kahapon sa toyo saka sa lemon. Tapos isang buong sibuyas yung lalagay natin mamaya. Maraming sibuyas kasi mas masarap ang
Beef steak yun. Piprituhin ko lang yung beef natin. Tapos mamaya lalagay ko na uli yung sabaw. Gustong gusto ni Kuya AJ yan sa ano yung natyan. Marami na namang makakain sila. Beef steak for lunch. Nandito na si Mama Aya. Lunch break. Tapos meron tayo ditong coconut juice. Ayan, di bali kaalis lang ni Mama Aya. Back to work na siya. Pag-usapan natin si Mama Aya kasi meron pong nagtatanong. Nagtataka sila bakit daw laging payat si Mama Aya. Kahit na napakalakas kumain, ganadong kumain, ayan, mahilig kumain. Kung ano-ano kasi talaga kinakain ni Mama Aya, hindi siya mapili sa pagkain. Kaya medyo marami yung nagtataka bakit daw ang payat ni Mama Aya. So kamakailan po may nag-message sa akin, bakit daw ba ang payat ni Mama Aya? Meron daw po bang tinitake si Mama Aya ng mga supplement or mga gamot para pumayat siya? Kasi ang lakas-lakas daw nga kumain or ganado talagang kumain. Sabi ko wala naman tinitake si Mama Aya ang gamot. Actually si Mama Aya nga naghahanap pa siya or nagtake pa nga siya dati ng gamot na pampagana lalo. Kasi feeling niya kahit anong kain niya hindi siya tumataba or hindi siya nagkakalaman ng sobra. Gusto niya sana magkaroon pa siya ng konting laman, medyo hindi naman tumaba, kumbaga parang magkaroon pa ng laman yung kanyang mga katawan, mga braso, yan. Kaya uminom siya noon. Kaya lang, tinigil din niya kasi effective yung nainom niyang gamot. Talagang nanaba talaga siya. Tapos hindi na rin niya mapigilan yung pagkain. Di bali parang yung katawan po niya kasi is talagang normal na talaga na payatin po talaga. Yun ang sabi nung biyenang ko. Simula bata pa lang payat na si Mama Aya hindi siya talaga tumataba ng sobra. Bago nga pala ako lumabas at pumunta ng school ni Kuya EG, may gusto lang pala akong i-share sa inyo. Ayan, dito muna tayo. Ayan. So, simula po kasi ngayon, magsisimula na uli akong pumasok sa gym. So mag-gym uli ako sa Anytime Fitness. So naka-experience kasi ako ng pag-gym nung nasa Pilipinas ako. Tapos nung pagdating ko dito sa Japan, hindi ko na siya nagawa rin. Dahil nga unang-una, sobrang dagdag gastos lang. Dahil nga medyo mataas ang mga bayarin dito. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng mga gamit na pwede kong gamitin sa bahay. Katulad po nito. Ito. Ayan, bumili po ako nito na ginagamit ko sa bahay. Pero siyempre, ganung gamit po kasi is mapopokus lang talaga nun is yung mga bicep, tricep, and ilan sa mga parts lang po ng katawan. Naisip ko dahil nga kamakailan nagkaroon ako ng problema sa cholesterol at siyempre nagkakaedad na rin ako. Naisip ko na magbalik tayo sa gym para dagdag healthy living ulit tayo kumbaga. So yun, pumasok na ako sa Anytime Fitness. Pinuntahan namin to nung isang araw, sa last video natin, yung kasama ko sila Mama Aya. Nagpa-register na kami. Ako lang pala, sinamahan lang ako ni Mama Aya. Nagpa-register na tayo. Tapos, magsisimula na ngayon, pwede na ako pumunta sa gym.
So, di bali mamaya, after kong pumunta sa school ni Kuya AJ, didiretso naman ako ng gym para, ayan, simulan na uli yung ating balik alindog program. De, joke lang. Di bali, balik healthy living ulit tayo. Kung itatanong nyo, magkano ang registration or membership dito sa Anytime Fitness? Di bali, 7,678 po per month ang babayaran natin para maging mas lalong healthy tayo. Bukod sa 7,678 din, wala naman na tayong ibang babayaran. Unless gusto mo kumuha ng sarili mong locker na may talagang susi, may additional ata na 1,000 yen per month. Tapos kung gusto mo ng unlimited tubig sa loob ng gym, meron kang additional na 1,100 yen na hindi ko na kinuha. Meron naman silang libreng parang cube lang na lalagyanan ng mga na nakikita yung gamit mo pero hindi naman kailangan na i-lock pa. So yun na lang kinuha ko, libre lang yun. Safe naman dito sa Japan. Tapos hindi na ako kumuha ng unlimited na tubig kasi naisip ko magdadala na lang ako ng tubig. Ayan. Di bali, ito pala yung mga bawal na gawin sa loob ng gym. So yan. Tulad niyan, do not throw. Huwag nga magtatapon. No loud. Bawal lang maingay. No nudity. Siyempre, bawal yung magubad-ubad doon. So, showing tattoo prohibited. Bawal din ang magpakita ng tattoo. So, bawal po magpakita ng tattoo. Kaya, yung tattoo ko sa may binti, kailangan ko pong takpan. Pati yung tattoo ko dito, kailangan atang takpan. So, yun. No eating. Bawal kumain sa loob ng No phone call. Bawal tumawag sa loob. No smoking, do not brush teeth. Ayaw ata nilang mag-toothbrush. Nagulat nga ako nung sinabi to, do not brush teeth. Sabi ko, bawal magsipilyo sa loob ng Pwede naman daw magsipilyo kapag nandun ka lang sa loob ng shower room. Pero kung nasa sink nila, bawal daw yun. So yun, attention, bawal ang mag-camera or mag-video. Pero ang sabi, pwede naman daw mag-camera o pwede mag-video basta ikaw lang yung nakikita or hindi nakakasagabal sa ibang member ng Anytime Fitness. So yun, charging prohibited. Bawal ang mag-charge sa loob ng gym. Ayan, Anytime, good manners, thank you. Tapos may binigay sa atin ang Anytime Fitness, itong kulay violet na to, na ito yung gagamitin nating susi para makapasok sa loob ng Anytime Fitness. Simula sa pintuan, ito yung gagamitin. Itatap lang to para makapasok ka. So, safe na safe ang Anytime Fitness member. Bukod sa Anytime Fitness po, meron din ditong Gold's Gym. Kaya lang medyo mahigpit po sa Gold's Gym kasi bukod sa medyo mas mataas ata yung monthly nila, bawal doon yung hindi ka nakakabasa ng mga Japanese character. So, prohibited po sila sa mga siguro gaijin, foreigner na hindi marunong magbasa ng Japanese kasi hindi mo magagamit ng maayos yung kanilang mga gamit doon sa loob ng gym. Unlike dito sa Anytime Fitness, nung chinek ko yung loob, meron silang mga English instruction. Ayan. Sa bawat gagamitin mo, tatapat mo na yung camera mo, makikita mo na yung QR code, tapos makikita mo doon kung paano mo gamitin yon. Hindi ka na mahirapan. No? Hindi mo kailangan magtanong sa iba. Parang ganon. Yun ang nakakatuwa doon sa Anytime Fitness. Time check 1 p.m. Naka 2 o'clock. Kasi 2:30 yung nila Kuya AG. Kailangan before 2:30 nasa school na ako ni Kuya AG. Ayan. Ayan. Ready na tayo. Papunta na ako sa school ni Kuya AG ngayon. So time check 2:15 p.m. Biyahe na ako kasi 2:30 mag-start na yon. Dito na po pala ako sa school nila Kuya AG. Dito ko na lang pinark yung motor kasi bawal dun sa harapan ng school. Parking ito yung sakyan dito. Tama guys. Dito.
Hindi. Ingat kayo ha. Just kitchen eh. Ayan. Nandito na nga pala ako sa bahay, nakauwi na. After ko sa school ni Kuya AG. So di bali yun lang naman ang ginawa nila Kuya AG. Dito po kasi sa Japan may mga ganyan po na kailangan bumisita yung magulang. Or binibigyan nila ng chance na bumisita yung magulang ng isang araw sa classroom ng mga bata, tapos titignan lang nila kung ano yung mga nangyayari sa loob ng classroom. Ang ginawa naman nila Kuya AG kanina, para namang silang nagkaroon ng activity na parang verbal and written activity. So pagka uwi ko dito, nag-prepare na agad ako ng gagamitin ko naman sa dadaling ko sa pag-gym. Ayan, isang bag, tapos nagdala na rin ako ng tubig kasi nga hindi naman ako kumuha ng unlimited tubig doon, kaya kailangan ko magdala. Yan, siguro si Mama Aya pauwi na rin siya. Dadaanan lang niya muna si Yuna-chan naman sa Gakudo. Ako alis na ako. Nagpaalam na ako kay Mama Aya na diretso na ako sa gym. Ayan, samahan niyo ako. Kung may chance na mapakita ko sa inyo yung loob ng gym, pakita ko sa inyo. Ayan, nandito na pala ako sa Anytime Fitness. So, ayan, di bali ito yung katabi niya. Supermarket.